Kahapon, January 16, mga kapatid, nagkaroon ng pagpupulong ang Pilipinas at China, mga kapatid. At ayon nga rito sa balita ay nagkasundo na. Nagkasundo saan? Mga tol, no? Yan ang ating aalamin dito sa balitang to mula sa GMA News, mga kapatid. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito, mga tol. Okay, alamin natin to. Ano ba ang mga napagkasunduan, no, ng Pilipinas at China sa kanilang bilateral consultation na tinatawag, mga kapatid, no? Wag na natin patagalin pa. Alamin natin to, mga tol. Nagkasundo ang Pilipinas at China na tuloy ang dati ng arrangement tungkol sa rotation and resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi yan ng ating Department of Foreign Affairs pagkatapos ng pakikipag-usap nito sa China sa pamamagitan ng Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea. Sa naturang pulong, kinilala rin ng dalawang bansa ang positibong efekto ng pinirmahang Provisional Understanding kaugnay sa RORE missions. So yun ang mga tol, ang napagkasunduan nila na ituloy lang, no? Yung kanilang understanding o yung pagkakaunawaan, mga tol, sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kasi, mga tol, kung naaalala ninyo, no? Dati ang mga balitang napapanood natin whenever na nagkakaroon tayo ng resupply mission dito sa BRP Sierra Madre, mga tol, ay nagkakaroon ng talagang, alam mo yun, kulang na lang, mga kapatid, maputukan na tong dalawang panig, di ba? Kung natatandaan ninyo, mga tol, dyan din sa tagpong yan, mayroon tayong sundalong naputulan ng daliri, yung hinlalaki, mga kapatid, no? Dahil nga napasugod itong mga China Coast Guard sa ating mga kasundaluhan dyan, no, sa BRP Sierra Madre, mga tol. At saka yung kung naaalala ninyo, no, tayo na mismo ang gumawa ng paraan para maiwasan na natin yung mga pangwa-water cannon nila, pagpigil sa ating mga bangka, yung mga hunay sa Maywan, kung naaalala ninyo yun. Nagsasagawa na lang tayo ng mga airdrop. Kaso sa puntong din yon, mga tol, na nagsasagawa tayo ng airdrop is sinasalakay pa rin nila tayo, mga tol, na parang mga pirata. Kukunin nila, makikipag-agawan sila doon sa mga supply na lumulutang sa dagat kasi nga airdrop no? At napabalita pa nga yan dati, mga tol, na nung nakita nilang puro mga pagkain daw ang laman, sabing ganun dun sa report, kaya may daw kasi galing yan sa report, itinapon daw ng Chinese Coast Guard sa karagatan, mga tol. No, so mula nung nagkaroon ng kasunduan ay bibihira na tayo o hindi na tayo nakakarinig, mga tol, ng mga insidente o ng mga harassment na nangyayari sa mga resupply mission dito sa BRP Sierra Madre. Pero gayon pa man, patuloy naman tayong nakakarinig ng mga balita na tuloy pa rin, mga tol, ang panggigipit ng China sa ibang bahagi naman ng West Philippine Sea. Di ba? So sana, mga tol, yung mga bilateral consultation na ganito, mga ganitong mga pagpupulong, sana nandoon na sana yung magkakaroon na talaga tayo ng full right to access, no, dito sa West Philippine Sea. Hindi lang dito sa BRP Sierra Madre, mga tol, o hindi lang dyan sa Ayungin Shoal. Sana ganun din, mga tol, sa ibang mga lugar, partikular, mga kapatid, kung saan ngayon ay namamataan ang monster ship ng China na lumapit, no, ayon sa report, mga tol, lumapit up to 60 nautical miles mula sa Zambales, mga kapatid. At yung mga mangingisda natin, ang pinupunterya daw, sabing ganun sa report, no? Kaya may daw kasi galing sa report, hindi galing sa akin yun, no? Nagre-reaction lang naman tayo Pinupunterya o tinatakot ng China Coast Guard yung mga mangingisdang Pilipino para hindi na pumalaot. Kasi sabi nga sa report, sabi ni Commodore J. Tariela, sakit ng ulo ng China government ang pagdating ng mga mangingisdang Pilipino, mga tol. No, tuloy natin itong balitang to mula sa GMA. Kaya ito itutuloy para sa naturang pulong, kinilala rin ng dalawang bansa ang positibong efekto ng pinirmahang Provisional Understanding kaugnay sa RORE missions. Kaya ito itutuloy. Para nito, para mapanatili ang pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Minsan no, parang kalokohan ng pagpapababa sa rehiyon. Dito lang naman sa part na yan
BRP Sierra Madre nang walang tensyon ni mga tol eh. Pero tignan nyo, every time mga tol, yung BFAR natin namimigay ng ayuda, namimigay ng krudo, namimigay ng mga grocery sa mga mangingisdang Pilipino. Tanong, natigil ba yung pangwa-water cannon nila? Hindi naman eh, ganun pa rin eh. Tayo pa rin yung lumalabas na nagpo-provoke sa kanila eh. Kasi yung pa rin naman yung sinasabi sa report eh. Isinagawa ang BCM sa gitna ng isyu kaugnay ng presensya ng tinaguriang monster ship ng China at isa pang China Coast Guard vessel sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ayon sa DFA, ipinarating na ng Pilipinas ang seryosong pagkabakala sa mga barkong yan. Sa parehong pulong, hinimok naman ng China ang Pilipinas na manatiling committed sa pagresolba ng mga pagkakaiba. Tayo pa talaga dapat ang manatiling committed, ha? Parang nagdududa pa sila sa atin, mga tol, no? Parang wala pa silang tiwala sa atin. Sabi ng China, hinihimok namin kayo, ha, na manatili kayong committed. Dapat tayo magsabi sa kanila noon, uy, ano ba naman kayo? 'Di ba? Ang tanging ginigiit lang naman ng Pilipinas is yung karapatan namin. Meron din naman kaming bahagi sa karagatan, hindi lang naman kayo ang anak ng Panginoong Diyos. Di ba? Hindi lang naman kayo ang bansa. Napakalaki na nga ng bansa ninyo, napakayaman nyo na nga. Ano ba naman itong, di ba? Bigyan nyo man lang kami ng kapayapaan man lang dito sa karagatan at yung mga mangingisda namin, yan lang ang pinagkakabuhayan. Di ba? Hayaan nyo na makapangisda nang walang humaharang sa kanila at walang nananakot. Tapos sasabihin nila tayo sana ang manatiling committed. My goodness. Sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Eto mga tol, ito yung report. Mula pa rin sa GMA, monster ship ng China lumapit ng 60 nautical miles nasa baybayin ng Zambales, mga tol. Patuloy ang pagtaboy. Wow. Patuloy ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa monster ship ng China na ilang araw nang nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ang radio challenge ng Pilipinas, sinagot ng China for the first time. Aba, sumagot ng China, no? Ano kaya ang sinagot ng China sa radio challenge ng Pilipinas? No? Alamin natin yan, mga tol. Panoorin natin tong report. Patuloy ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa monster ship ng China na ilang araw nang nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ang radio challenge ng Pilipinas, sinagot ng China. Ito mga tol, pag-usapan natin to, mukhang kaduda-duda yung magiging sagot ng China eh. O ng sagot ng China, mga tol, alam nyo na, baliktad ang nitong mga to eh. At nakatutok si Ivan Mayrina. You are advised that you are currently sailing within the Philippines. Ba't naman kayo ganyan magsalita? You are advised. You are currently sailing within the Philippines. Ba't naman kasi ganun kayo magsalita? Dapat yung ang salita ninyo, yung tipong mapanindak din mismo. Diba? Balikan natin, mga tol. At nakatutok si Ivan Mayrina. You are advised that you are currently sailing within the Philippines exclusive economic zone. Hindi tinatantanan ng Philippine Coast Guard Kita nyo, mga tol? Siguro naman hindi lang ako nakapansin, no? Siguro napansin nyo rin. Diba? Paano tayo makakapagpalayas niyan kung ganyan ang tono natin? You are advised. Balikan natin, mga tol. You are advised that you are currently sailing within the Philippines exclusive economic zone. Paano mo mapapalayas yung monster ship kung ganyan, di ba? You are advised that you are currently sailing within the Philippines exclusive economic zone. Hindi tinatantanan ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China na ilang araw na naglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa ilang punto, 60 nautical miles na lang ang layo nito mula sa baybayin ng Zambales. Grabe, no? 60 nautical miles na lang, mga tol. Kaya dinidikitan na ng BRP Gabriela Silang para hindi na makalapit pa. Gano'ng kalayo yung 60 nautical miles? Teka, natin i-search ko muna saglit. Eto, ang 60 nautical miles is equivalent, no, sa 111 kilometers, mga tol. Ganun na kalapit. No, napakalapit na yan, mga tol. Yung 111 kilometers na yan, sobrang lapit niyan, mga tol. No? Para ka lang pumunta ng halimbawa Manila to Bulacan mo o kaya to ewan kung anong mararating mo sa 111 kilometers. Napakalapit na niyan, mga tol. Ganun nakalapit ang nararating ng monster ship ng China sa ating baybayin. Tugon ng China Coast Guard. Radio challenge din
Sabay utos pa sa Philippine Coast Guard na lumayo para iwas banggaan. Naku po. Please comply with international regulations. Nakanang to. Ewan ko kung hindi ka mababad trip mga tol, no, kapag ikaw ang Coast Guard. No, tapos ganito isasagot sa iyo ng China Coast Guard na nasa sarili mong exclusive economic zone. Tayo pa inuutusan nilang sumunod sa international regulations for preventing collisions at the sea. Di ba yan yung paborito nilang gawin? Mga tol, ewan ko kung nagpapatawa lang ba to siguro kalbo yung kalbo yung Coast Guard dito. Ewan ko mga tol kung nagpapatawa lang sila mga tol. Kasi yung mga bagay na paborito nilang gawin, alam naman pala nila pero bakit nila ginagawa? Ayan sinasabi ng Coast Guard China Coast Guard please comply with international regulations for preventing collision at the sea. Alam naman pala nila na may ganong klaseng international regulations para maiwasan yung collisions o yung banggaan mga tol sa karagatan. Pero bakit panayang dikit nila sa atin tapos panayang bangga nila sa atin? Alam naman pala nila na may ganitong klaseng regulation. 'Di ba? Parang mga ewan ko ba? Para iwas banggaan. Please comply with international regulations for preventing collisions at sea. That falls within our own exclusive economic zone. And Anong to? Patawang putik. Ito sabi ni Commodore J. Tariela. in accordance with the Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Tribunal Award, Wala naman ibang aktibidad ng monster ship kundi magpabalik-balik habang pinapanatili ang 60 to 70 nautical miles na distansya sa baybayin. yan ang strategy nila. No? They are going to normalize the unlawful activities, and then they're going to change the status quo for a certain long period of time. Hindi rin isinasantabi ng PCG ang posibilidad na pambaling ng atensyon lang ang paglalayag ng monster ship. Pero may iba pala silang aktibidad sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pwede yon mga tol. 'Di ba? Kumbaga lang siya, pang-agaw atensyon, pang-baling ng atensyon, sabing ganon mga tol. Kaya naka-focus, papuntahin mo yung monster ship natin para diyan mag-focus yung Philippine Coast Guard nila. Kasi konti lang naman yung mga yan konti lang yung barko niyan Hayaan mo sila mag-focus sa iyo. Kumbaga mga tol sa basketball, 'di ba? Yung best player mga tol, yan ang babantayan ng yan ang babantayan talaga Do double team pa nga yan mga tol Tapos yung ibang player may ginagawa na pala na hindi natin alam mga tol, no? Posible 'yun, pwede 'yun. Pero hindi naman daw nalilingat sa pagbabantay ang Pilipinas, kasama ang AFP at ang mga kaalyado nating bansa. Para sa GMA Integrated News, Diba? Parang ewan ko anong klaseng kaengot. Please comply to the international regulations to prevent collisions at the sea. Alam naman pala ninyo Pero bakit nyo parating ginagawa yan? Yung pagdikit sa mga barko namin, yung pagharang sa amin, yung pagbangga mismo sa amin. Alam nyo naman palang may ganyang, di ba di nyo sinasabi sa sarili nyo yan? Di ba? Napakalayo pa nga ng barko namin sa inyo Tapos ganyan na agad sinasabi ninyo. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa mga balitang napanood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.